Ang buhay natin, si Jesus. Amen? I'm the third son of Dolby. Sa first family po ako. 6 kami. Pero nung tumagal, dumami kami. Hindi naman po lihim to. Kami naging 17. Bali 18 pa. Kasi may adopted ang tatay ko at si Shasha bago sila nag-baby. So by the blood, 17 kami, adopted na sa 18. And di na rin ako mahiya sa inyo. Ako po, I belong to a broken family. At the age of 7, 8 ako nun. Hiwalay na aking mga magulang. Sino dito hiwalay ang magulang? Wala. Sino hiwalay ang magulang? Sabi niya, okay lang yan. Sabi niya, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? Ako po, very close ako sa mother ko. Gusto ko pong ipagyabang sa inyo to. Every time nagka-testify ako, pinapatotoo ko to. Mas malapit ako sa nanay ko kaysa kay Dolphy. Ang father ko, bata ako, lagi ko natidinig na sinasabihan ako ni Dolphy na ikaw pa naman ang junior ko. Kasi mas malapit ako sa mother ko. At ako rin ang witness dito sa sinasabi kong maaga sila naghiwalay. Ako ang witness nito. Kasi daddy ko, mami ko, pag nag-uusap nung araw, bata pa ako. At nadinig ko ang daddy ko ay medyo tumaas ang boses, galit. Alam niyo gagawin ko ano? Tatakbo na kagad ako sa nanay ko para yakapin ko ang mother ko. Alam niyo kung bakit? Alam ko na kasunod. Siyempre, mga ngatuwiran ng mami ko. Tama naman ang mga ngatuwiran. Pero parang mali. Parang mali pa rin. Kasi sa mami ako din, makita ko na mami ko meron ng mga black and blue. Mahal ko po nanay ko. One morning, nakita ko mami ko tumatakbo eh. Nag-attempt po ang mami ko mag-suicide. One morning, nakita ko mother ko may dalang gunting. Kasi nananahiyo eh, meron siyang singer sewing machine eh. May gunting siya ron. Nung umaga nakita ko, kasi gabi nag-away sila eh. Umaga nakita ko mami ko, tumatakbo may dalang gunting. So, siyempre nung habulin ko ang mother ko, hindi ko na abutan eh. Naisara niya yung pinto. Nung naisara niya yung pinto, siyempre kinakato ko, mami, buksan mo to. Hindi siya sumasagot sa akin, kundi nadidinig ko lang ang nanay ko, iyak ng iyak. Exact that day, dumating ang tatay ko. Dumating ang sasakyan, galing sa shooting. Takbo kagad ako sa tatay ko, sinabi ko, Daddy, nakita ko si Mami. Nagpulong sa kwarto niyo, may dalang gunting. Siyempre, natakot ang father ko. Takbo ang daddy ko doon sa kwarto, kinakatok niya, Grace. Grace po ang pangalan ni Mami ko. Grace, buksan mo itong pinto. Hindi kumikibo ang Mami ko, kundi nadidinig lang namin siya, iyak ng iyak. Siyempre, natakot ang tatay ko. Naisip niya, may gagawin ng mami ko. Yung pinto, pilit na sinisira ng tatay ko para makapasok lang siya eh. Sa kakakaldag na ganyan ng tatay ko, nasira yung pinto, nagkaroon ng siwang ba. Hanggang sa nabuksan ng tatay ko yung pinto, nakapasok siya. Nung nakapasok na, nagpang-agaw na doon sa gunting eh. Nagkatrauma din po ako, alam niyo kung bakit? Kasi ako yung bata, nasa paanan ng nanay at tatay ko, nakahawak ako sa hita, hindi na nakatingal lang umiiyak. Kaya ako nagka-trauma kasi nakikita ko yung gunting eh. Hawak ng mami ko, hawak siya ng dati ko dito, pilit na inaagaw. Kaya ako nagka-trauma kasi yung gunting ko kumayon sa ganito ng nanay ko, lumabas yung laman ng mami ko dito. Ako yung bata sa baba, tinatampunan ng dugo ng nanay ko at tatay ko. Iyak ako na iyak, puro ako dugo ng mother ko. Hanggang sa yung gunting pumasok sa katawan ng nanay ko, bumaksak siya. Nung bumaksak na nanay ko, siyempre bubuhatin ng tatay ko. Siguro itatakbo nga sa ospital. Takbo agad ako sa kotse ng tatay ko. Sakay ako sa unahan, may driver. Dati mami ko sa likod, dinala ang mami ko sa ospital, St. Luke's. Pero nung gumaling na ang mami ko,
na nakatiis ang nanay ko. Nakita ko mami ko palabas ng bahay, naka-duster lang siya, naka-tsinelas, na umiiyak. Siyempre, takbo ko sa mami ko, hinawakan ko sa kamay ng mami ko. Sabi ko, mami, saan ka pupunta? Hindi siya kumikibo. Naglalakad lang, hindi ko binitawan ng nanay ko. Kahit saan siya pumunta, hindi ko siya binitawan. Lakad kami ng lakad. Ang bahay ko ni Dolphy sa La Loma, Quezon City. Diyan kami nakatira. Marami akong kaibigang bata dyan. May squatter area dyan eh. Malapit sa bahay namin. Doon ako nakikipaglaro sa mga bata. Doon ako sinusundo ng mami ko kapag hapon. Kaya ako, kahit lakad lang ng lakad ng mami ko, alam niyo, doon ko na dala ang mami ko doon sa sinasabi kong squatter area na marami akong kaibigan. Kasi doon ako maraming kaibigan eh. Doon ko nadala ang nanay ko. At di ko rin namamalayan, doon na kami nakatira ng nanay ko sa isang maliit na kwarto. May isang papag lang. Sabi ng mga nakatira doon, asawa ni Dolphy yan ah. Batang anak yan, sabi nila. Eh bakit dito nakatira? Ang ganda ng bahay ni Dolphy dyan, bagong gawa. Alam niyo po, Dolphy na po ang father ko that time. Kasi doon sa lugar na yun, kung saan kami nakatira naman ko sa squatter area, doon po dinadala yung mga palindang dyaryo na pwede kang umangkat ng newspaper, basta hapon ibibigay mo yung bayad. Kumukuha po ako po, nagtitinda po ako ng newspaper para may pangkain lang ang nanay ko. Ang mami ko po, artista rin yun. Actually, unang artista yung kay Dolphy. No? Ang nakatukla sa mami ko, si Manuel Conde, si Juan Tamad po. Sabi ko, mami, gusto ko makatulong sa'yo. Sabi ng mami ko, ano gagawin natin? Punta tayo sa mga kilala mong producer. Mami, sabi, bakit? Sabi mo, mag-artista ako. Alam niyo, sa showbiz dyan talaga nag-umpisa yung Marites eh. Alam niyo ba yung Marites? Yan nag-umpisa yan. Pero nakapabor sa amin ang mami ko yun, nakatulong sa amin. Kasi siyempre, yung mga producer, nakilala ng mami ko, dati ko, alam nila, hiwalay na si Dolphy, mami ko. Nakapabor sa amin, siguro yung simpatsya ba, yung awa sa amin ng nanay ko. Kinuha po ako, bata pa ako, child actor po ako. Bata pa ako, marami na akong pelikulang Tagalog. Na-bless kami ng mami ko. Mula doon sa squatter area, nakalipat kami ng apartment, up and down. Nakapundar ng gamit, kasangkapan. Bata pa ako, nakabili ako ng sasakyan. Na-bless kami ng mami ko. Pero nung time na kumikita na ako, aminin ko sa inyo mga kapatid, ako po, lumalaki po akong isang rebelding anak kay Dolphy. Nagalit po ako sa father ko that time. Kasi yung bang hindi niya man kami hanapin ng mami ko kung nasaan na kaya yung bagina ko. Buhay pa kaya sila? Kumakain pa kaya yung bagina ko? Pero in fairness ni Dolphy, mabait ang tatay ko. Kahit iwalay sila ni mami, lagi magputo sa driver, magpadala ng pera. Pero para sa akin, hindi naman yung pera ng tatay ko ang kailangan ko. Bata ako, hinahanap ko kalinga ng magulang ko. Pero sa mga magulang na nandito na reminder lang, maraming siyang kaibigan, pag tinumusta mo yung anak, yabang pa ng sagot. Binigyan ko ng pera. Binili ko ng cellphone. Nakakatakot sa mga bata yung cellphone. Hindi bale kung talagang nagagamit sa pag-aaral eh. Ang bata nung araw, pwede mo utusan eh. Utusan mo bata nung araw, hugasan yung pinagkainan. Hugasan. Ay ngayon, utusan mo bata ngayon. Ano sasagot sa'yo? Wait lang. Marami silang napapanood na malalaswa dyan. Mga magulang, reminder lang. Ingatan yung mga anak nyo. At nung nag-aartista ako, diyan naman dumami yung barkada ko. Kasi may pera na eh. Kasi pag may pera ka, marami kang barkada. Tama? Tama. No, kalabitin mo yung katabi mo, tarungin mo kung may pera siya. Dumami yung barkada ko. Diyan ako napasok sa lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs. Sabi ko ano, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos sa dami ng kasalanan nagawa ko, pero God is so good.
Sabi ng Lord, kasi pula man daw ng dugo ang kasalanan ng tao, kaya niyang paputiin ito na parang yenong niebe. Amen? At di po ba sa drugs ang ginagamit ko? Tagal na panahon na po ako nagbibisyo. Opio po ang ginagamit ko. Heroin po ang may pagawaan sa Philippines ng heroin si Lim Seng. Siya po yung Chinese na kauna-una ang pinapiring squad ni Presidente Marcos, yung matandang Marcos Powder po yun. Nung bago-bago ako, nilalagay ko lang sa sigarilyo, hinihipit. Parang sandali lang ang epekto. Sabi ko sa binibila ko, ba't sandali na lang ang tama? Sabi sa akin, gusto ko pang mas malakas na tama. Hindi masarap, paano ba yun? Sabi niya, yan ay pulbos. Pwede mo singutin sa ilong, diretso. Ganun, siningot ko naman sa ilong. Wow. Grabe, no, sa ilong ko nang ginagamit. No? Natakot naman ako nung makita ko na yung mukha ko sa salamin. Alam niyo, ganun katapang yung gamot. Tuklap-tuklap na yung balat ko sa mukha na parang naagnas. Yung ilong ko nagnanana, nauubot, kinakain ng gamot. Natakot ako, baka makita ko ni mami ko, gano'n na itsura ko. Bumili na po ako ng syringe, ng ringgilya. Then, nag-start na ako mag-inject. Una, sa muscle na ako nag-i-injection sa laman. Tumagal. Nasanay, lumakas ang dosage. I consume around 60 packs a day. 60 balot, kaya ko isaksak sa laman ko araw-araw. Pero ganun din, parang mahina na. Kada 30 minutos, nagkakarga ako. Naghanap ako ng mas malakas sa tama. Ayun, natuto na ako mag-injection sa ugat. Mami, pwede niyo ko lapitan. Parang release ng trend to. Na-addict ako, hindi lang basta addict, grabe. Napabayaan ng work, nag-drugs na lang na nag-drugs. And this afternoon, gusto ko rin i-share sa inyo ang aking family, mami ko, daddy ko, mga kapatid ko. Ang bahay ng tatay ko may chapel eh. Alam niyo, pamilya namin, every 6 in the afternoon, we pray the Holy Rosary. Si Dolphy masipag magtrabaho, pero Sunday, hindi tumatanggap si Dolphy ng trabaho ng linggo. Alam niyo kung bakit? Ang tatay ko po, priority sa tatay ko, first thing in the morning of Sunday, we go to church. Sinisimba kami ng tatay ko. Bago ipanood ng sine, pamili ng damit, ipasyal, priority sa tatay ko, simba. Ibig ko sabihin, kami pong lahat ay pinalaking mga Katoliko ng tatay ko. Amen? Sino dito Katoliko? Dating Katoliko. Aminin. Narito po ako, di po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lang sa Lord, nawa po lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hindi po tayo maliligtas na relihiyon, mga kapatid. Relasyon lang sa Panginoon Diyos at nanging makapagliligtas sa tao. Amen? Ako rin, naging palasimba ako eh. Dati, gusto ko nagsisimba, pero gusto ko pogi-pogi. Bakit? Kasi pag nasa simbahan ako, hindi naman ako nakikinig sa sermon ng pare. Alam niyo ginagawa ko sa simbahan? Naghahanap lang ako ng magagandang chicks, no? Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Pag nakita ko yung ganda nun, dahan-dahan ko ng tatabihan niya, hello, what's your name? Pwede ba mahingi telephone number mo? Pwede ba kita tawagan? Pwede ba kita hatid sa inyo? At gusto ko yung pare, matapos kagad na sermon ng pare. Bakit? Kasi magsasabong pa ako. Pupunta sa barkada, sa inuman, tirahan ng droga, ganun ang aking buhay. Hindi kagaya ngayon ako'y makakilala sa Lord. Ako po ngayon maliligo lang. Dapat kayo rin ganito. Yun lang tubig na pampaligo nyo, dapat kayo pinagpapasalamat sa Panginoon. Hello! Huwag kayo buhos, makapasukin kayo ng lamig, gano'n. Ako, Lord, thank you sa tubig na ito, magdulot ng ginhawa, kalakasan sa aking katawan. Sa gabi, pag matutulog kayo, huwag paghiga nyo, tulog na agad dahil makadumiretso. Hello? Hindi nyo hawak ang buhay nyo. Kausap mo nga ngayon, bukas wala na siya. Ako, bago matulog, upo ako sa gilid ng kama. Babalikan ko yung ginawa ko, yung gilid ko, hindi re-recall lahat yun. Aking pinagpapasalamat sa Panginoon, Lord, thank you sa maghapon lumipas, iningatan mo ako, pinatubayan mo. Thank you, Lord. Lord, tapos magbibiling ka na. Alam niyo, pwede kayo magbiling sa Lord. Lord, pasamahan mo ako sa iyong mga anghel, sa aking pagtulog, masarap na pagtulog lamang, masilayan ko ang bagong araw ng bukas, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan.
Walang makapapasok na masamang elemento sa aming tahanan. Walang makadadapong anumang sakit, virus. Pwede tayo magpili sa Lord. Diboto ako ng Nazareno ng Quiapo. Pero yun nga, wala kang tamang relasyon sa Lord. Ako yung anak ni Dolphy, 1980, nalagay po sa newspaper. Ako yung anak ni Dolphy na nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Alam niyo ba ito? Bahay na nasunog, bahay nila Mina Aragonto, tsaka nila Bigdan Rosario ng Viva Films. Nung bago po ako nagsishare ng aking testimony, hindi ko po sinishare to. Pero one night when I was praying, sabi ng Lord sa akin, i-share mo din yung nangyari sa kaso mo. Kasi nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman. Ang tao kasi kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun ang wala man ang isip niya. Ako po yung anak ni Dolphy na nahatulang mabilanggo ng reclusion perpetua o habang buhay ng pagkabilanggo. Dinala ako sa Muntinlupa. Pagdating ko sa Muntinlupa, galit na galit po ako sa Diyos. Sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Sa isip ko, nakausap ko, Lord, sabi ko, ako'y nagro-rosaryo, ako'y nagsisimba, diboto ako ng Nazareno. Sabi ko, kung talagang Diyos ka. Kasi mga kapatid, gusto ko ipabot sa inyong kaalaman, wala po akong kinalaman sa kasong ito. Dinala ako sa Muntinlupa. Sabi ko, Lord, alam mo wala akong kinalaman sa kasong ito. Bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay ng pagkabilang ko? Sabi ko, hindi ka totoong Diyos at hindi na ako naniniwalang may Diyos. Ako po'y nawala ng paniniwalang may Diyos. Natatakbo ng isip ko, papuntang Muntinlupa. Sabi ko, pagdating ko dyan, ibig ko sabihin, pagdating ko sa Muntinlupa, pagdating ko dyan, sabi ko, magloloko na rin ako. Ganito lang naman para kwenta ng buhay ko sa'yo. Pagdating ko sa Muntinlupa, nakakaiyak po. Ako na-experience ko po ito. At sa mga kalalakihan na narito, huwag nyo ng pangarapin makarating doon. Totoo po yun. Sa Muntinlupa ang preso, basta't may pera, lahat ng klase ng alak pwede mo mabili. May stage side, basta't may pera ka. May Johnny Walker nga eh. Wala kang pera, gin lang. Meron. Sugal, lahat ng sugal nandun doon. Drugs, mula, marijuana, hanggang shabu meron sa loob. Alam niyo, shabu sa Bilibid? Lunis pa lang, ipinapautang sa preso yun, linggo bayad. Ganun kadami ang shabu sa Bilibid. Ang problema mo doon, pagdating ng linggo nakalista yung mga umutang ng shabu Pag hindi ka nakabayad, naku, yun na malungkot to. Dadapa, papaluin. Hindi po mo pinalo, bayad na every Sunday hanggang di ka nakakabayad. Babae, daming bayar ang babae doon. Sabi ko, masahol pa sa laya. Kaya ko sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka. Di ba? E doon, paano ka mahuhuli? Paano ka mahuhuli? Wala kang kahuli-huli, may gwardiya ka pa. Pati gwardiya kasama namin gumamit. Alam niyo itsura ng mga gwardiya doon? Mas adik pa sa amin Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan, naging worse ang buhay ko sa Muntinlupa. Alam niyo, ginawa ng shabu sa akin. Ako naranasan ko po sa shabu. 2 linggo po ako hindi natutulog. Grabe yung shabu, para kasi Superman. Tao nga, kahit anong lasing ng tao, hindi na sa kalasingan, pahigupin mo, 2 higop lang. Wala lasing. Nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Siyempre, hindi ka naman makakain sa bato. Sa takot mo dahil alam ko wala naman ang tiyak ko, lagi ako may dalang Skyflakes. Sa kailangan, malamnan lang ang tiyak ko. Skyflakes, kaso panulak ko gin. 3 kahang Marlboro araw-araw. Naging worse ang buhay ko, pero totoo po ang salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Totoo po yung nasusulat sa Mateo 11:28, kung lubha ka ng napapagal, nabibigat ang ka na sa mga pasanin, ibigay mo na sa akin yan, bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo, nung umiyak na ako nung makita ng sarili ko sa salamin, Pastor, para ako po
Iyak ako ng iyak. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako kung nawalan ako ng paniniwala sa'yo, pero inaamin ko po, hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, maawa na po kayo sa akin. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito, palayain mo na po ako dito, maawa na po kayo sa mga anak ko. Kasi ang Lord po, nakikita ko ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Iyak ako na iyak. Maawa na po kayo sa akin. Panginoon, alam nyo, isang beses may ginamit ang Lord sa buhay ko through television. May black and white akong television. Pagbukas ko ng TV ko, nakita ko po sa television ko si Brother Eddie Villanueva po ng GIA po. Nag-share po siya, ako naman nagtutupi ng damit. Una, hindi ko pinapansin pero parang yung lahat ng sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya? Parang kilala niya ako. Naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Yung pangalawang sinabi niya, makakalimutan, kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking may clean panalangin, pumikit kayo at magtas ng kamay. That was March 3 of 1994. Alam niyo mga kapatid, pumikit po. Nagtas ng kamay. Sumunod ako sa prayers. And after ng prayers, meron ako naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero damang-dama ko ng mga oras na inaniyakap ako ng ating Panginoon Diyos. At isa lamang mo natatanda ko ng mga sandali niyo, mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po'y pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Salamat sa Lord.